Maulan bahagi pa rin sa Mindanao magpapatuloy ngayong araw. Pinag-iingat sa posible pa rin mga biglaang flash floods. Pero sa nalalbi ng bansa, moderate and fairly weather ang panahon. Yung frontal systems na nasa bandang extreme Northern Luzon, hindi raramdam sa nalalabi ng Northern Luzon area. Kaya easterlies magpapaalinsangan ng tuloy-tuloy sa bansa. At bagong heat index forecast, ginagawa na. At inaasahang ma-upload sa aking webpage within this week. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, April 6, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:28 na ng umaga. Patuloy na overcast pa rin tayo at medyo gloomy at haze sa ibang bahagi ng Luzon, pero patuloy pa rin ang humid at maalinsangang panahon dahil na rin sa tuloy-tuloy na easterly trade wind sa dagat Pasipiko. At dahil sa yung ating frontal system o northeasterly surface wind flow ay halos malayo na sa extreme Northern Luzon, hindi na masyado ito mararamdaman, pero patuloy na magkakaroon pa rin ng ilang kaulapan sa bahagi pa rin ng Batanes Group of Island at ilang bahagi ng extreme Northern Luzon sa dulo na Ilocos Norte at ilang bahagi ng Cagayan Valley. So medyo mas maaliwalas at medyo mas moderate and fairly weather ngayon sa buong bahagi ng Luzon. At despite na patuloy tayo na makakaramdam ng maalinsangan, expected pa rin ang mga isolated rain showers pagdating po ng hapon unang gabi dahil dito. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds pa rin dito sa amin sa Caloocan at kitang-kita naman sa paligid namin na medyo makulimlim at mababa ang ultraviolet. Yan, mababa lamang yung current solar energy natin. Ibig sabihin hindi masyado nakaka-penetrate ang tinding sikat ng araw. Kaya lang yung ating easterlies ay patuloy pa rin na nag-accumulate ng maalinsangan sa iba't ibang bahagi ng bansa. So expected pa rin ang malakit-lakit na init at malakit-lakit na hot humid ang mararamdaman pa rin natin ha. Maliban na lamang sa ibang bahagi ng bansa ay medyo mas maaraw sa kanila at matirik ang araw, so wag masyadong magbibilad mga folks. Sa lowest temperature nating natala na aking weather station kaninang 25.7 kaninang 5:39 AM na may 25.7 degrees Celsius na lowest temperature na itala sa amin sa Caloocan. Kahapon nasa 32.1 degrees Celsius lamang ang pinaka highest air temperature namin, so medyo bumaba ito. Kahapon ito ng hapon at 3:50 PM. Ibig sabihin mababa rin ang naging heat index namin, pero pasok pa rin sa pinaka dangerous level na nasa 41.5 degrees Celsius. Yan. So, kung titingnan natin sa init factor ng mula kay Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa, mas mataas o nangunguna ang Puerto Princesa na may 44 degrees Celsius na highest heat index na naitala. So, naka-forecast pa rin sa kanila ngayong araw at sa susunod na araw ng mga hanggang at least 42 degrees Celsius ang heat index forecast sa kanila. At pumapangalawa ang mayroong tig po 43 degrees Celsius sa may bandang Catanduanes. So, halos dito sa amin, sa Caloocan ay almost mas very least kami dahil nasa 41.5 degrees Celsius lamang ang aming forecast. Ngayon, meron tayong bagong dinevelop kasi na bagong heat index forecast dahil naglabas si Pag-asa ng kanilang bagong heat index forecast. Almost real time ito sa kanila. Ang problema nga lang, napakabigat ng loading time ng kanilang webpage. Nilalagyan pa kasi nila ng TIF file na which is napakabigat yan i-load. Hindi man lang nila i-convert sa PNG file o kahit man lang JPEG file o PNG files para medyo magaan-gaan yan i-load. Kaya matagal yung loading time. Sana medyo i-compress ni Pag-asa yan. Hindi gaya sa ating bagong dinevelop. Ayan, gaya na lamang dito sa amin, meron na rin kaming heat index forecast. Pareho kami ni Pag-asa, sa ECMWF din namin kinuha ito. Pero sa akin, mas dynamic po dahil Ajax ang nagpapatakbo sa kanya. So automatic nag-a-update yan every 1 hour. Ayan o, every 1 hour. Kung titingnan niyo kay Pag-asa yan, every 1 hour din sa kanila. Kaya lang, matagal ang loading time dahil may mapa pa. Since hindi naman masyado kailangan yun.
Kung makikita ninyo, yung as of 10 o'clock AM ngayon, ang inaasahan o expected forecast na maaatala ng heat index ay nasa 34.8 degrees Celsius. So, ibig sabihin po, medyo extreme caution po ang ating heat index ngayong araw. At kung titingnan natin maghapon, makikita niyo po dito, yan yung oras, bawat oras natin. So, 9 o'clock. 10 o'clock na po. So, bale by 11 o'clock to nitong maghapon, makikita extreme caution po ang ine-expect natin na maghapon na heat index hanggang gabi. Ayan hanggang hapon yan. Alas 3, alas 4 hanggang alas 5 po yan ng gabi. Expected hanggang extreme caution po ang naka-forecast dito sa amin sa Caloocan. So, di ba mas madaling maintindihan? At nandyan na rin yung legend. Makikita niyo po yan kung ano ang corresponding legend. Paano na compute yan? Well, may forecast kasi po ng temperature and humidity. So, ang heat index, kung alam naman ninyo, nakukuha yan through temperature and humidity or dew point. Pero yung dew point, masyadong komplikado. So, mas easiest, kinukuha natin ang heat index sa pamamagitan ng humidity at temperature. At yung corresponding ng dalawang yan ay magiging correspondence of heat index. Kaya meron tayong forecast din na heat index. At kasalukuyan nga po, as of 10 o'clock AM, oras natin sa Pilipinas, meron tayong extreme caution na heat index. So, yan yung ine-expect natin na forecast. Which is, kung titingnan naman natin sa real time, ay totoo naman. Which is, nasa extreme caution naman po talaga ang ating heat index sa ngayon. Ayan, nagko-caution siya. Kanina, extreme caution po yan. So, expected po yan ngayong umaga ay ganun ang magiging mangyayari sa kanya. Nasa extreme caution po ang expected natin na forecast ngayong kasalukuyan. Medyo bumaba lang kasi ang temperatura, kaya medyo bumaba ang heat index natin. Pero sa forecast, makikita natin ay extreme caution o 34.8 degrees Celsius ang expectancy natin yan. So, pagpalo po yan ng 9 o'clock, expected nasa 35.4 degrees Celsius ang inaasahan nating heat index niyan. Dito yan sa amin sa Caloocan. So, baka may magtanong, bakit sa inyo lang sa Caloocan? Pwede bang maglagay ka para sa iba't ibang lugar sa bansa? Well, meron po tayong ginagawa rin yan at under construction din. Ayan, under experimentation. Ayan, ito naman yung para sa gustong mag-monitor din sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang current default location dito yan sa amin sa Caloocan. Ayan West Grace Park po. Ngayon, sa mga kababayan natin, sa gustong malaman yung current forecast values ng heat index. Expected ngayon kasalukuyan 34.0 degrees Celsius. Mapapansin niyo medyo slightly iba. Yung round off kasi nagkakaroon ng difference. Makikita niyo rin yung graph ng relative temperature, yung red, yung blue, yung relative humidity. The more na tumataas yan, tumataas din ang heat index. So, makikita niyo ay parallel po yung corresponding ng heat index. Ito po yung heat index natin. Mapapansin niyo medyo mababa ngayon. Mapapansin nyo medyo mababa. Well, kita nyo naman sa paligid ngayon dito sa Metro Manila, mababa ang temperatura. So, expected mababa ang heat index. Ayun Yan, yung heat index nasa around 36 degrees Celsius. And then, baka bukas pa aabot sa halos 38.6 degrees Celsius ang expected peak ng pinaka-highest, mga bandang alas 2 ng hapon. Ayun malinaw po, kitang-kita po yung forecast kung ano yung magiging heat index natin. So, sa mga kababayan natin na gustong malaman, i-upload ko rin to under experiment pa, nagkakaroon pa ako ng trial and error test. Pero para sa mga gusto nating mga kababayan na gustong malaman, dahil 'di ba ang ating gobyerno nagde-declare ng walang pasok, para ma-verify po natin, since isa lang ang ginagamit namin ni Pag-asa, makikita niyo po dito yung anong expectancy ng forecast ng magiging heat index. Ayan, so wala rito yung so titingnan po natin. Maglalagay din tayo ng panel dyan katulad nung isa para ma-check nyo rin yung magiging heat index sa mga susunod na oras. Pero dito pwede nyo naman makita sa graph. Ayan So makikita nyo po iba't iba yung ine-expect na magiging heat index ng iba't ibang lugar. Yan ang kinunan ko sa may bandang Benguet. Mismo sa Baguio City na natin kunin. Yan Sa Baguio City, kung mapapansin nyo po, ay halos directly proportional yung heat index niya. Napakababa po ng heat index nila for 7 days. 1 week po kasi yan, yung forecast niyan. So makikita nyo po,
ang buong 1 week sa Baguio ay napakababa lamang ng kanilang heat index. Well, matik naman po yan, malamig eh. Pero kung titingnan natin sa mga maiinit na lugar, halimbawa na lamang sa Tuguegarao, yan, kiklik po natin yan, makikita po natin ang grabe ang ina-expect na heat index din, aabot din ng at least 38 degrees Celsius yung kanilang heat index. So yung forecast, ang kasalukuyang forecast ng 10 AM ay nasa 33.6, so medyo mababa. Ano pa yung mga lugar na matataas ang temperatura? Sa San Jose, Occidental Mindoro, o yan, yan yung mga lugar na napaka maiinit na lugar, di ba? So kung titingnan nyo po dito sa forecast ay halos mataas din, napaka-danger din ng heat index ng kanila, oh. Maabot ng 37 to 38 degrees Celsius ang expectancy forecast ng magiging heat index sa San Jose. Pero at least medyo mababa itong this week o darating na weekdays dahil hindi umaabot ng 40 degrees base dito sa forecast. So makikita naman dito laging nasa dangerous level ang forecast. Dadagdagan natin yan dahil para sa mga kababayan natin, para malaman din natin yung indicator na magkakaroon ng kung magiging o kung ano yung magiging corresponding danger level niya. Wala pa kasing nilalagay dito. Under experiment pa naman to, dadagdagan ko rin siya na katulad dito sa amin sa Caloocan. Yan. Under tayo experimentation pa lang yan, kaya nasa local page ko pa lang yan. Lalagyan din natin ng ganito para at least saka yung ganito para pag na-load yung map nyo, masisilip ninyo dito yung magiging susunod na oras, yung mga susunod na oras kung ano ang expect natin na magiging heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa. At least para meron din kayong ganyan. Dito sa amin, fix yan. Sa Caloocan, ito yung aming kasalukuyang heat index sa West Grace Park. At makikita 34.8 degrees Celsius, mataas. Actually, nasa extreme quotient po yung range ng aming heat index ngayon. At makikita nitong buong maghapon ay hanggang extreme quotient lamang ang pinapakitaan na expectancy na forecast. Ang ina-expect lang namin baka by April 12, yan, dito posibleng umabot pa ng 39 o 40 degrees Celsius ang magiging heat index, which is mas mataas, halos almost magde-danger level. Pero ang kagandahan nito so far ngayon, mabababa lamang, hanggang extreme quotient ang madalas na magiging heat index. O, di ba mas detalye po? Kung makikita niyo sa bagong website ni Pag-asa, ay ganyan din yung makikita ninyo. Ang kaibahan lang sa kanila, iba yung format, may mapa, tapos meron pang contouring ng map. Ang problema naman kasi is representation lang yung sa mapa. Ginamit nila yung Cardaddy na map, OpenStreetMap din yun, kapareho ng aking ginagamit din. Well, sa palagay naman natin is nakikita din nila yung aking ginagawa sa aking website. Ganito yung ginagamit nila. Gumamit sila ng ibang Cardaddy na leaflet. Tapos naglagay pa sila ng TIF. Yun po yung nagpapabigat kaya tumatagal yung loading time. Sana wag na lang nilalagyan nila. Kasi kapag sinelect mo naman sa iba't ibang lugar yan, automatic importante lalabas yung value Yan naman ang importante dyan. Pati yung indicator, yung value, yung danger level. Yan, ikiklik na lang ng recipient yan. Makikita na lang agad dito kung ano yun. Depende sa mga lugar. Hindi na po kailangan yung mga ganun kasi masyadong pabigat po yan sa loading time ng web page Dito, isimplihan niya lang ninyo, at least ikiklik lang naman yan, ituturo na kaagad kung ano ang expectancy ng forecast na magiging heat index sa mga ibang lugar. At makikita din kaagad yung chart kung gaano ang expectancy ng kanilang heat index. Ayun ang linaw-linaw naman mga folks. Mas madaling makita at mas madaling ma-identify pati yung oras at yung kanilang location. Sana ganyan na lang ang ginawa ni Pag-asa kaysa maglagay pa sila ng pinaka-contouring map. Yan. Kasi yung mga kababayan naman natin, hindi naman masyado maiintindihan yan. Yung mga coloring sa map. Hindi all the time yung area na naka-indicate sa TIF ganun ang lalabas. Mas maganda yung pinaka-specific na area. Taga Batangas ka, kiklik mo lang dyan sa Batangas City, ituturo na kagad kung ilan yung magiging heat index nila, yung forecast ng magiging heat index nila. Di mas madali kung taga Bicol ka naman, saang lugar ka ba sa Bicol? Taga Naga ka ba? Ikiklik mo lang dyan, sa Naga. Kukunin na kaagad nito ang automatic na forecast na magiging heat index ninyo sa Naga. At makikita naman ninyo na sa around
caution lamang ang temperatura sa kanila din. Yan, mga puro caution. Wala tayong nakikitaan na umaabot ng masyadong danger level o pinakamainit. Kasi kinuha na nga natin yung pinakamainit na lugar sa Tuguegarao halos hanggang 36 to 37 degrees Celsius lamang ang expectancy na pinakamainit na heat index sa kanila. So malinaw yan mga folks. At least i-upload ko to para makakita ninyo at ma-share ko rin sa inyo. Pwede ninyo itong gamitin for reference kapag ba may rason para mag-suspend kayo ng klase. Again, yung ginagamit ni Pag-asa galing yan sa ECMWF, which is pareho ng aking ginagamit din. Sa akin nga lang, mas madali at mas simplify. So sa mga LGUs natin, kapag in-upload natin to, madali na ninyong ma-identify kung talagang kailangan ninyong mag-suspend ng klase. At least dito, mas maliwanagan natin kung talaga bang kailangan ninyong mag-suspend ng klase. Kasi ang alam ko, magsususpend lang ng klase kapag umaabot na sa mahigit po sa 40 o pataas na ating heat index. Kitang-kita naman dito, halos wala tayong nakikitaan na umaabot ng 40 degrees Celsius sa ngayon, kaya hindi tayo maaring mag-suspend ng klase kung maaari lamang. May mga kababayan pa rin tayo o local LGU, nagsususpend pa rin sila ng klase kahit hindi man lang sumisipa sa at least 40 degrees Celsius ang heat index. Siguro, pag ang pinagbabasehan siguro ni Pag-asa, yung oras na nasa danger caution yung indication ng kanilang heat index, tulad yan, extreme caution, nagsususpend na kagad sila ng klase. Sana medyo taasan ninyo. Pag pumasok na sa pinaka-danger level sana yung pinaka-heat index, dyan na sana kayo mag-suspend ng klase. Para mas kasi ang extreme caution kasi pumatak lamang ng 33 degrees Celsius yan, extreme caution na kaagad. So magsususpend na kaagad kayo ng klase. So masyadong irrelevant kung ganun. Sana kahit man lang pumitik ng at least siguro mga 40 to 41 degrees Celsius o higit pa. Mga siguro 40 degrees Celsius. Pero yung mga 33, 34, ganyan, mga 35, 36, masyadong para sa akin medyo irrelevant na mag-suspend kagad ng klase sa inyong mga lugar. Yun. Para masiguro, sana man lang kahit mag-danger level yung indication ng ating forecast ng heat index. Diyan, masisiguro natin na kailangan talagang mag-suspend ng klase po. Kasi makikita naman yung extended forecast dyan So kapag laging ganyan lamang yung extreme caution ng heat index, halos araw-araw na lang nagsususpend na lamang ng klase. Kawawa naman yung ating mga ngaral na palagi na lang suspend ang klase sa kanila. So sana ma-recognize ito ni Pag-asa at ng mga local government units natin, pag-aralan sana nila maigi. Kahit man lang 41 degrees Celsius, pumalo man lang ng 41 degrees Celsius yung heat index, siguro i-consider na nila na mag-suspend ng klase. Pero pag mga between 33 to 41 degrees Celsius kasi masyadong masyadong irrelevant yung masyadong irrelevant o below 41 degrees Celsius masyadong irrelevant yung masyadong irrelevant yung pagiging forecast na mag-suspend po sila ng klase. So at least medyo nalilinawan na po ang lahat. Sana medyo baguhin ni Pag-asa yung sistema. So balik agad tayo, since sa amin sa Caloocan 41.1 degrees Celsius, so medyo papasok kami sa halos danger class ng heat index sa amin, halos. Pero sa PH 60% past 24 hours nangunguna sa pinakamainit ang air temperature sa kanila sa Subic Bay na may 34.5 degrees Celsius na highest temperature. So halos sa amin sa Caloocan ay parang pumapangatlo lang lamang kami. Nasa 32.1. Mababa ang temperatura natin ngayon. Sa Baguio City naman, 17.2 degrees Celsius ang almost stationary sa kanila. At sa Iloilo naman ang bandang Alabat na may 79 millimeters na total rainfall sa kanila. Kahapon, 0.3 lamang ang naging pag-ulan, light drizzle rains lamang. Nagkaroon ng ilang pag-ulan sa may bandang Quezon City pero hindi umabot sa amin sa Caloocan. So, kung titingnan ninyo sa records ni Pag-asa ay nagkaroon ng pag-ulan sa kanila. Kung i-double check po natin sa ating daily climate extremes, yung naging pag-ulan in past 24 hours, inulan sa Quezon City na 66 mm heavy rainfall. Nagkaroon sila ng heavy rainfall sa Science Garden. So sa Quezon City po inulan.
hindi masyado umabot dito sa amin sa Caloocan. Well, gaya naman po ng mapapansin ninyo, nagsisimula kasi ang pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Luzon na kung saan mas mataas ang water vapor. So, una munang inuulan talaga ang bandang Quezon Province, yan, Aurora Region, Bicol Region, then tumatawid po yan dahil yung tulak ng easterly trade wind, and then depende sa hanggang saan aabot yung pagbagsak ng mga ulan. Then nataon hanggang Quezon City lamang inabot at hindi masyado umabot sa amin sa Caloocan. So at least kitang-kita naman po at kasalukuyang nasa 15 lightning strikes ang nadedetect na aking lightning detection system. Puro malalayo naman ito so far, pero kahapon ang dami po i-double check natin kung gaano karami ang naging lightning strike noong isang araw, kahapon. Dumami yung ating lightning strikes. So, i-double check natin yan. Ayan. Umabot yung lightning strikes kahapon, 4,865 yung total strokes. So, southeast ito. Yan, yung reference. Kung sisilipin natin yung archives niya, so kung i-recall po natin, makikita po dito yung stroke count ay napakadami po ang naging stroke count kahapon po. Ayan mataas ang ratio. Then kasama ang mga karatig sa amin sa Caloocan, 12,788 ang naging total count. At within dito is pinakamalapit sa amin at least mga 50 lightning strikes. Yan. O within 100 o between ratio nasa at least 100 to 400 ang pinaka mostly accuracy ng deviation mula sa aming lightning detection system sa Caloocan. So marami ang naging lightning strokes kahapon. Yan. So yun po yung pinaka data mula sa amin sa Caloocan. So makikita niyo yan sa aking webpage. At yung data ay nasa website pa mismo. Bale, ilalagay ko rin yan sa aking webpage soon. May tinatapos lang tayo ng mga ibang programs. Pero dito makikita nyo muna pansamantala dito sa website na ito yung pinaka-data mula sa amin sa Caloocan. So makikita nyo po ang dami, more than 900 ang naging lightning strike sa amin sa Caloocan. Yan, base sa aming main stations, Caloocan lang naman at bandang Pasig ang mayroong lightning detection system kung titingnan nyo sa mapa. So, yun lamang po ang pinaka-details yan para sa pinaka-lightning detection system o recorded na mga pagkulog at pagkidlat. At mula sa pinaka-outside humidity, 75% po. So, medyo mataas-taas po ang ating outside humidity. Tumaas ng 1% since last hour. Nasa katamtaman ng ating atmospheric pressure at 1,011 hectopascals. And steady ito since last hour. At sa high tide low tide status, kasalukuyang medyo minimum low pa po. May 4 na oras pa mahigit para mag-maximum high tide. Well, silipin po natin kung aabot pa rin ba ng mahigit sa 1 meters ang magiging sea level. Yes, 1.1 po ito mamayang hapon po ito. Mga 3:43 PM po yan. So, at least 1.1 ang expectancy na aabot sa pinakamataas na sea level natin mamaya. Ngayong hapon po yan. So maganda pong pumalaot ngayon. Ingat na lamang sa medyo maalon. Expected po yan. Maalon pa rin ang ating karagatan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa dahil tuloy-tuloy po ang ating easterly trade wind. So expected ang maalon na swelling ng karagatan at gale force winds po. Kung sisilipin natin sa significant wave height, ay medyo mataas ang ilang bahagi sa silangan ng bansa. Pero ay medyo kaya-kaya na pong pumalaot dyan. Within next 24 hours nga lang, medyo tumataas muli sa may bandang extreme Northern Luzon na maabot ng 1.25 meters ang taas. Dahil sa medyo may lumalakas na hangin dyan, bunsod na rin siguro ng frontal system. So medyo alalay lang po sa mga papalaot dyan sa may bandang Batanes, Group of Island. Pero sa nalalibi ng buong bansa, mukhang kaya-kaya pong pumalaot ngayon. Alalay na lamang sa gale force winds just in case. Samantala, nasa 53 index ang ating air quality dito sa amin sa Caloocan. So expected yan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Medyo magmas po tayo dahil medyo mataas ang ating particulate matter na nasa moderate ang ating air quality. So take note yan ha. At sa ating sunrise and sunset, sumikat tong haring araw kaninang 5:47 AM at yanasang lulubog ito mamayang 6:08 PM. At ang ating waxing gibbous, 60% na pong illuminated ng buwan.
ay mukhang mamayang tanghali pa po ito magmo-moonrise, 12:44 PM po. So hindi pa siya kita, hindi pa siya nagmo-moonrise, mga bandang tanghali pa po, 12:44 PM pa po ito magmo-moonrise, at bukas na ng madaling araw at 2 o'clock AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, patuloy pa rin tayo magiging overcast, partly cloudy ang ating maghapon. Tsansa ng pag-ulan at least 74 o 70 to 74% chance of rain dito sa Metro Manila. Kaya kahapon expected na mga isolated dyan, so be ready na lamang sa iyong pananggalang sa ulan, lalo na't mataas ang concentration ng water vapor dulot ng easterlies. Bukas medyo partly cloudy daw maghapon, pero mababa ang tsansa ng pag-ulan, 10% lang daw ang tsansa ng pag-ulan bukas po yan ng Lunes. Highest and lowest pressure expected maglalaro 33 to 35 degrees Celsius, and lowest pressure expected ay nasa 26 degrees Celsius. Sa ating short-term weather forecast, pagdating po bukas o starting bukas ng Monday, magiging klaro daw ang ating himpapawirin, lalo na sa Martes, partially cloudy lamang, so medyo mas maaraw tayo sa Martes. At Miyerkules naman ay ganun din, partially cloudy din at malilit ang tsansa ng pag-ulan. So sa unang 3 araw simula bukas ng Lunes, magiging medyo mas maaliwalas ang paligid natin dito sa buong bansa, except na lamang sa may bandang southern part na Mindanao, dahil umiiral pa rin ang near equatorial trough, bunsod pa rin ang embedded ng intertropical convergence zone. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po, iloload natin yung water vapor, nag-refresh na po yung map. Ayan, kung makikita po natin, halos katamtaman lamang ang lagay ng buong bansa mula Luzon hanggang Southern Luzon at Visayas. Pero pagdating sa may bandang Mindanao, medyo mataas ang accumulated water vapor, no, maabot ng 33 to 50 millimeters water vapor dyan. So expected pa rin ang mga moderate and heavy rain showers sa ilang bahagi ng Mindanao. Yan, kung sisilipin natin ang halos buong Davao region, kasama na ang Davao de Oro, City of Davao, Davao del Sur at Davao Occidental, at ilang bahagi ng Sorsogon area ay makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na mga moderate and some heavy rain showers. Mataas ba ang dala na heavy rain potential nito? Kung sisilipin natin ay ang bahagi nga po ng Davao region, ayan, kitang-kita naman mga folks. Yan, ang moderate and heavy rain showers na kitang-kita sa real-time satellite imagery. Ang Davao Oriental nakakaranas ng heavy rain showers, so maaaring madamay ang ilang bahagi ng Davao de Oro, City of Davao, lalo na sa may bandang Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Occidental. Dahil pa west-northwestward ang kilos ng surface trough nito o embedded ng intertropical convergence zone dito sa may bandang Indonesian Peninsula, nagpapang-abot dyan, so ang bandang Sarangani lalo na ay mas makakaranas ng heavy rain showers. Ingat po sa mga biglaang pagbabaha at huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. And the rest ng Sorsogon area, magiging overcast, very gloomy rin tayo dyan. So expected na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang aasahan po ngayong maghapon. Dahil kung sisilipin natin yung sandwich color, infrared sequence, makikita po ang area na ito ay medyo nag-accumulate na mga ilang mahihina at katamtamang ulan. So kasama na ang buong bahagi na yan ng Sorsogon mula South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat. Sa ngayon ay medyo moderate ang lagay ng panahon sa inyo. May mga ilang partly cloudy to mostly cloudy, and the rest ng buong North Cotabato kasama na, kabilang na ang Bukidnon, Lanao del Sur at Lanao del Norte, at the rest ng Northern Mindanao mula Misamis Oriental, Cagayan de Oro, at kasama na ang bandang Butuan. Pero mas katamtaman at moderate ang lagay ng panahon dyan, mostly fairly weather mula Lanao del Sur area. So mula sa Lanao del Sur, Lanao del Norte at the rest ng Zamboanga Peninsula, na at least medyo fairly weather naman tayo, so medyo mas maaraw tayo dyan at humid. Magdala pa rin ng pananggalang sa tinding sikat ng araw, at magdala pa rin kayo lalo na sa hapon na may mga localized thunderstorms at kalat-kalat na pag-ulan ang naka-forecast dyan sa inyo. So most generally ang buong bahagi naman ng Mindanao is except na lamang sa katimugang bahagi nga po ng Davao Region na nakakaranas nga po ng moderate na heavy rain showers na binanggit natin sa Davao Region. Maliban na lamang silang bahagi ng Surigao del Norte na medyo katamtaman at gloomy ang panahon. Ganon din sa buong bahagi ng Caraga area. Medyo partly cloudy at mostly cloudy at all times na may mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Sa buong Visayas, moderate and fairly weather naman at all times ang mararamdaman. Medyo mas maulap lamang ang iiral sa may bandang northeastern Samar, na may mga mahihina at katamtamang ulan ang naka-forecast din hanggang dyan sa patawid nga po ng Bicol Region. Mula dito sa buong bahagi ng central ng Visayas hanggang Kanluran,
medyo mas katamtaman ang lagay ng panahon, moderate ang lagay at mga fairly weather at all times. Dahil kung titingnan naman natin sa pinakahimawaring satellite imagery data feed ni Pag-asa, ay halos wala tayong nakikita na makakapal na kaulapan dito sa buong bahagi ng Visayas area. So wala tayong masyadong magiging komento at asahan lamang natin na mga mahihina at katamtaman ang magiging forecast ng pag-ulan. Mula naman sa may bandang Mimaropa, katamtaman din ang lagay ng panahon, mga ilang localized thunderstorms lang din ang iiral, especially sa bandang Puerto Princesa, pababa diyan ng Brooks Point at Batarasa. Dahil sa medyo nagtatabas nga po yung equatorial trough dyan na nanggagaling sa may bandang kanluran ng Zamboanga Peninsula. Mula naman sa buong bahagi ng Southern Luzon, kasama na buong Bicol Region at hanggang dyan sa may bandang Quezon Province, ay magiging katamtaman din ang lagay ng panahon, mga maaaraw at humid na panahon, pero medyo may mga forecast pa rin tayo ng mga mahihina at katamtaman ng pag-ulan, lalo na dyan sa bahagi ng Romblon, ilang bahagi ng Sorsogon sa may bandang Bicol Region at bandang Masbate. Pero the rest, moderate at fairly weather naman ang madalas na iiral, kaya lang mas matinding humid o hot humid at alinsangan naman dulot pa rin ng easterlies na patuloy na umiiral sa bansa ngayong buwan. At dahil nga po dyan magiging maalinsangan tayo, kasama na ang Calabarzon area, magiging overcast lang din tayo, kasama na ang buong Metro Manila, Bulacan hanggang central part ng Luzon. Pero medyo mas drier po dito at clear skies ang bahagi na yun ng Pangasinan, Benguet, Baguio, La Union, Ilocos Sur, and the rest ng Ilocos Norte area. And then, most generally ng buong Caraga area ay katamtaman ang lagay ng panahon, moderate and fairly weather po tayo dyan. So, expected po ang mas maaraw, matinding sikat ng araw, at maaliwalas ang paligid. So, medyo tumataas o naglalaro po ang overcast na magiging maulan sa hapon o sa gabi, lalo na sa silangang bahagi ng Caraga area, na makakaranas pa rin ng mga forecast ng mga localized thunderstorms sa hapon, sa gabi o madaling araw. So generally, medyo fair weather po ang halos buong bansa, maliban na lamang sa bandang katimukan ng Davao Region na nakakaranas pa rin ng embedded ng surface trap dulot ng extension ng Intertropical Convergence Zone. At lahat ng nalalabi na bansa ay epekto lamang ng accumulated water vapor na dala ng easterly trade winds. At since wala pa rin tayong inaasahang sama ng panahon, kung titingnan natin dito sa ating West Pacific Basin, ay wala tayong nakikitaan na anumang latest anomaly. Easterlies lang din na nakikitaan sa ating global spectral model. Yan, hanggang sa 8 na nga po yan, hanggang April 10, 2025 na po natuloy-tuloy tayo na makakaranas ng malinsangang panahon at mga ilang tough lamang at makakaranas lang tayo ng madalas na overcast, humid na panahon hanggang April 10 na yan. So wala rin tayong na-expected na low pressure area na makikitaan, maliban na lamang na medyo may bumababang atmospheric pressure nga po dito sa katimugang bahagi ng Mindanao dahil nga po yung embedded ng ITZZ nandito sa may bandang Indonesian Peninsula. At dito naman sa bahagi naman ng Mindanao ay ang pagtaas ng surface trough, yung trough dito na umaabot hanggang dyan sa bandang Palawan na nagbubunsod po ng bahagyang pagbaba ng atmospheric pressure at nagre-resulta ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at mga moderate and heavy rain showers naman dyan sa may bandang Davao Region naman. Pero yung in-expect na may mabubuong aktibong low pressure area after kay 98W ay so far ay wala pa naman hanggang ngayon. So wala tayong magiging komento sa ating mean sea level pressure. Sa ating mean winds naman, kung titingnan natin kung may mga aktibong convergence ay mamamataan, kung sisilipin natin ay wala po, napaka-disorganized ang ating dagat Pasipiko ngayon. So wala pong expectancy of any convergence at aktibong divergence lamang aasahan natin na makikitaan dito o yung kontra hangin. So normally yan kapag kami malapit na embedded ITZZ sa ibaba. Vorticity, expected bababa po yung ating vorticity. Magmo-moderate lamang yan dahil bunsod nga po yan ng surface trough dala ng ITZZ. At yung tropical cyclone forecast prediction natin in second week ay makikita ay halos wala pong epekto sa bansa at halos less than 50% ang above average rainfall natin sa bansa hanggang sa third week nga po ng April. Yan. So makikita natin ay halos wala tayong expectancy na mataas na average rainfall, lalo na neutral na po ang ating ENSO, La Nina or El Nino. Wala po tayong ENSO, La Nina o El Nino ngayon. So dahil nga po dyan ay magbabase lamang tayo sa temperatura dala ng haring araw na magtatraverse sa bansa hanggang northern hemisphere po. So mula sa mga computer models, ganun din ang pinabakitaan typically
Yung surface trough lamang sa may bandang southern part ng Mindanao ang magdadala lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan at all times. Hindi masyado sa parte ng Luzon at southern Luzon. Mula kay ECMWF, ganun din ang pinapakita. May mga mangilan-ngilan lamang na tropical wave. Hanggang April 10 na po yan. So wala tayong expected of any tropical cyclone development hanggang this coming week pa or more than 5 days. So wala po. Tuloy-tuloy lamang ang maalinsangan sa atin, dala ng easterly trade wind po. At yung tinding sikat ng araw o pagtaas ng heat index ay makikita natin ay napakababa po. At naglalaro lamang sa cautionary heat index tayo. So babalikan natin yung heat index namin sa Caloocan. Kung titingnan ninyo, hanggang extreme caution lamang ang expected na aabutin hanggang sa susunod na 5 araw. Ayun, puro extreme caution lamang ang forecast sa amin sa Caloocan. So inaasahan yan sa iba't ibang bahagi ng bansa na ganyan lamang ang magiging heat index natin. So depende na lamang sa local government units natin kung magsususpend pa rin sila ng kasi despite na hindi naman umaabot sa danger level ang ating heat index sa susunod na 5 araw. So bahala na po kayo dahil ito is active naman at galing mismo sa data yan ng ECMWF. Yung propagation ng heat index forecast hindi naman umaabot ng danger level o more than 40 degrees Celsius na heat index border. Madalas, extreme caution lamang ang aabutin natin hanggang sa susunod na 5 araw. So, kung magsususpend kayo bukas, starting bukas, nasa inyo naman po yan dahil ang binabase nyo naman kay Pag-asa, yung heat index forecast si Pag-asa. Ito sa akin ay single analysis ko lamang ito pero pareho lang din naman kami ni Pag-asa na ginagamitan ng source data mula rin kay ECMWF. So nasa sa inyo na po yan mga folks. At least dito mas reliable pa rin ang masasabi natin ginagamit natin dahil iisa lang kami ni Pag-asa ng ginagamitan ng data. Samantala sa Ulan Lindol, after ng isang magnitude 6.9 dyan sa may bandang New Britain, Papua New Guinea, ay wala naman tayong bagong malalakas na paginig ang naitala. Medyo kahapon lang ng bandang hapon nagkaroon ng medyo mahinang paginig. Ayan. Pero the rest, ngayong araw ay wala naman, medyo kalmado naman ang ating seismic activity base sa aking seismometer sa Caloocan. So wala tayong masyadong komento at diretso agad tayo sa pinaka-data feed ni PBOX ngayong araw kung mayroong magnitude 4 plus ba na naitala. Marami-rami pong mga minor earthquakes pero so far wala pa rin tayong naitala na magnitude 4 plus ngayong araw. So mukhang kakaunti ang mga magnitude 4.0 na mga paginig. Pero dahil ko konti, mas lalo tayong magiging alisto at mapag-obserba dahil maaring nag-iipon lamang ng mas malakas na paginig ang ating tectonic plating. So far, wala tayong magnitude 4.0 na itala mula kaninang madaling araw pero marami-rami na kaagad ang mga minor earthquakes. So diretso agad tayo sa ating historical earthquakes for the month of April 2025. Mula sa month of April, iloload po natin. Yan, kukunti pa lamang. At kung iloload natin ay nasa 155 po yung total earthquakes natin. Yan. 155 total earthquakes po tayo. 153 dito is magnitude 2.0 pataas. Isa sa magnitude 4.0 at nanatiling isa rin ang ating magnitude 5.0. So mukhang wala masyado tayong mas agresibong paglindol in the past 5 days. So 5 araw na nakalipas, wala pa rin tayo na itala na medyo mas marami-raming mga magnitude 4.0 pataas. Puro isa lamang. Pero wag tayong pakampante po dahil posibleng mas nag-iipon pa yan ng lakas, lalo na't mas kalmado po ang ating mga tectonic plates. Lalo na dyan sa may bandang silangan pa rin ng Mindanao. Sa bandang Luzon naman, sa may bandang Ilocos Sur o Ilocos Norte, sa may bandang Bangged, na masyadong mayanigi na rin dyan sa bahagi ng yan. Dito sa may bandang Batangas, bagamat nagkaroon tayo ng isang recorded na magnitude 5 sa may bandang Calatagan, Batangas noong isang araw, medyo maging alisto pa rin tayo dahil baka posibleng magkaroon ng medyo susunod na mas malakas-lakas, lalo na tahimik yung ating tectonic plates. So yun lang ang pinaka-latest natin para sa Ulat Lindol ngayong araw. Ay kung sisilipin naman natin yung ating hydrological section sa reservoir ng ating mga dams, yung primary dam natin sa bansa ay makikita ay normal pa rin po mula kay Angat Dam, Ipo Dam, La Mesa Dam at Magat Dam. So far ay nanatiling normal pa rin yung kanilang water reservoir. Pero kung titingnan natin sa pinaka-chart ng dam level sa historical data, nanatiling nasa critical level itong si Ambuklao. Yan, negative 3 meters po ang kakulangan sa kanila.
At kay Pantabangan Dam ay dito, ewan ko kung operational pa to dahil halos wala pa talaga. Wala po talang pagbabago sa kanya, mahigit sa 19 meters po ang kakulangan ng kanyang water reserve. Pero the rest ay normal naman ang reservoir ng tubig at hindi naman masyado nagkikritical gaano yung levels ng kanilang water reservoir. Importante lalo na kay Angat Dam, Ipo at Lamesa Dam na nasa halos normal pa rin naman at hindi naman nagkikritical yung kanyang normal water level deviations niya. Yun ang importante. Pero malaki-laki na rin ang nagiging nakukonsumo ng Angat Dam at umaabot na ito sa mahigit 2 meters po ang nababawa sa kanya. So medyo konting tipid po sa tubig lalo na dito sa bandang Metro Manila, Luzon na kung saan mas malaki ang dinidistribute ng Angat Dam. Mahigit sa 2 meters na po ang nakukonsumo, so medyo konting tipid-tipid lamang po. Dahil kahit na masapat pa ang supply ni Angat Dam, pero mapapansin natin sa graph, dahan-dahan naman itong bumababa yung level ni Angat Dam. So medyo delikado po yan, medyo tipid-tipid pa rin sa tubig dahil unti-unting bumababa rin ang level ni Angat Dam. So kung ilulod natin yung mula January hanggang ngayong April, ilulod po natin. Yan, so isi-separate natin yung kay Angat Dam. Dito, kaya-kaya pa, normal pa yung water levels niya, hindi masyado malaki ang konsumo. Pero pagpasok po ng Marso, dito na po, nagsimulang unti-unting bumababa na po yung water reserves ni Angat Dam. Ayan mula 213 din bumababa na, pabawas ng pabawas. So medyo malaki na nakukonsumo sa kanya, konting tipid po sa mga kababayan natin dahil kitang-kita po, medyo nose steeping na po ang pagbaba ng kanyang water reservoir. Kaya konting tipid po sa paggamit ng ating nawasa kay Angat Dam dahil lumalaki na po ang nagiging konsumo niya. Konting tipid-tipid po mga folks Ayan Bagamat kaya pa po, hindi pa naman umaabot sa critical level, pero mas magandang magtipid-tipid po tayo dahil mahaba-haba pa po ang magiging hot dry season natin ngayong April hanggang May pa po yan. So wag natin paanuhin, abusuhin ang paggamit ng tubig. Bagamat ang kagandahan lamang nito, hindi gaya last year na matindi kaagad ang hot dry natin. Pero hindi natin pwedeng baliwalain yung pagkukonsumo pa rin natin despite na medyo mas mababa ang temperatura natin ng bahagya. Huwag pa rin nating kaliligtaan ang magtipid sa tubig dahil malaki pa rin ang nakukonsumo niya kahit na hindi matindi ang ating alinsangan ngayong taon. So konting alala lamang sa paggamit pa rin, lalo na't kay Angat Dam, nagsusupply yan sa almost entire ng Luzon kasama na ang Metro Manila sa lalo nang nasusuplayan ni Angat Dam. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng linggo, April 6, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo,
April 6, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga, lalo na't kakapasok na naman ang ating geomagnetic field. Well, sinabi na po natin kahapon sa ating report, expected po na unsettled to minor storm po ang aasahan natin dyan. So, bisitahin nyo na lamang po yung ating website na ibalita na natin yan ng isang araw. At typically, minor storm ang asahan natin na geomagnetic field. So, expected ang auroral activities ha. At mga ilang poleward, geomagnetic latitude, miscoordination, kahit minor lamang ito. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa pinaka-reading mismo na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.